Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Madilim ng paligid, pero hindi pa rin nagpapigil si Arya sa panliligo sa dagat. Paano kasi, pagdating nila ng isla, sa halip ng unang gawin ay ang aliwin ng mga sarili sa paglilibot na matagal at maligo sa dagat, ginugol nilang oras sa paglilinis ng vela na iniwang marumi ni na Alaric. Madilim na nang matapos sila. Kumain sila ng dinner sa loob ng vela at pagkatapos niyon, ay nagaya si Arya na maligo sa dagat na kanina pa pinanabikan ng dalaga. Dahil inaasahan ni Blake na magugustuhan ni Arya ang lugar at gugustuhin din na manatili at aliwin ang sarili, nihanda na niya ang mga gamit nito. Binilhan din niya ito ng swimwear. Ilang peraso iyon, pero kagaya ng inaasahan, ang pinakakonserbatibong sinuot nito. Kahit tank top at shorts ang suot ni Arya, pero ganoon, kuhang-kuha pa rin ito ang pansin ni Blake. Kahit yata hindi lang sila nasa isla, mapapansin pa rin niya ang dalaga. Napakaganda nito, kahit na simple, pino at konserbatibo itong manamit. Iyon ang klase ng ganda na kahit hindi suotan ng magagara at revealing na damit, ay makakaagaw pa rin ang pansin. Maliwanag ang beach area ng isla dahil may mga ilaw sa paligid. May power supply sila roon at malakas pang signal. Pribado man iyon at medyo tago ay abot ang isla ng mga makabagong teknolohiya sa ngayon. Kaya kahit gabi na, ay nakita niya nag-e-enjoy pa rin si Arya. Kanina, ay sinasamahan niya ang dalaga. Pero nang sabihin na gagawa siya ng apoy para makapag-bonfire sila sa isla, ay pumayag ito na maiwan mag-isa. Nang magtagumpay na nagawa niyang gusto, ay lumapit ito sa kanya. Ang lamig, wika ni Arya, saka tumabi sa kanya. Iniabot ni Blake ang towel at ibinalot sa katawan ng dalaga. Ilang sandali pa lang lumipas, ay nanginginig pa rin si Arya, kaya napagdesisyonan niya itong yakapin. Medyo tuyo na siya dahil na rin sa ilang ginawa. Hindi naman nagreklamo si Arya sa ginawa niya. Kaiba sa katawan niya na kanina pa nakakaramdam na kakaiba ng para dito. Pero hindi iyon napansin ni Arya. Lalo tuloy niyang napatunayan na inosente talaga ang dalaga. Bahagya tuloy ng sisisa si Blake na dinala niya ito sa isla. Oo, gusto niya si Arya. Nung una pa lang, ay iba nang nararamdaman niya. At hindi siya magpapaka-ipokrito na isa sa mga dahilan kaya dinala niya ito sa isla ay para kahit paano makagawa sila ng mga bagay na hindi nila basta-basta magagawa sa ibang lugar. Gusto niya masolo si Arya at lumalim pa ang kung anong meron sila. Pero sa halip na matunaw sa kakaibang tinging ibinibigay niya habang nakayakap ito sa kanya, ay iba pala nasa isip nito. Nasa nang malos? Mag-iihaw tayo ng malos, diba? Excited na ako. Parang bata ng wika nito. Kinuha ni Blake ang marshmallows at tinusok sa stick. Pagkatapos, ipinainitan iyon sa ginawang apoy. Na makitang unti-unti nang natutunaw ang marshmallows, ay inalis na niya iyon sa apoy. Hinipan niya muna mga iyon bago inilapit kay Arya para kainin. Taste it, paanyaya niya rito. Walang pagkailan na ginawa iyon ni Arya. Lalong tumindi ang intense na pakiramdam kay Blake habang pinapanood ang dalaga na kinakain ng marshmallows. Marami siyang naisip. Bigla-bigla ay nainggit siya sa marshmallows. Mabuti pa iyon at malay nakakalapat sa mga labi ng dalaga. Sarap? Nakangising tanong niya. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Arya. Hindi niya mapigilan. Naiinis siya sa sarili dahil kahit simpleng pagtingin lang habang kumakain ito, ay iba nang nararamdaman niya. He wanted to kiss her. The fire was burning in his body just by looking at her. Tumango si Arya. Nang salubungin nito ang tingin niya, ay tila nawala ng pagkamanhid nito. Nang mamulang mukha ng dalaga, ay ramdam ni Blake na alam na rin ito ang iniisip niya. Ngumisi ulit siya, saka inilapit ang mukha ni Arya. How about something new to taste? Like me perhaps? Blake, naramdaman niya ang pagpoprotesta sa tinig ni Arya, pero hindi iyon na nakita sa mga mata ng dalaga.
nang unti-unting bumababa ang tingin nito patungo sa mga labi niya. He cupped her cheeks with his right hand. Wala na siya nakitang pagpoprotesta, kaya ginawa na niya na kanina pa iniisip na gawin. Blake kissed Arya. Kagaya ng gusto niya, hindi nagprotesta ang dalaga. Sa halip, naramdaman niya ang pagtugon nito. Ilang sandali lang nakalilipas. Noong unang beses na ginawa ni Arya sa kanya, ramdam niya kawalan pa nito ng kaalaman sa klase ng halik na ibinibigay sa kanya. Pero hindi iyon naging dahilan para tumigil siya at hindi ma-enjoy ang nangyayari. Sa halip, ay nagbigay pa iyon ng dahilan sa kanya para lalo pang patagalin ang halik. Gusto niyang turuan si Arya, kahit na ba tila nakakatakot ang consequence niyon. Habang patagal ng patagal ang halik, ay tila nalulunod si Blake sa sarap. Alam niya mas mahihirapan siya kumawala. He was driving her crazy. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumalim ang halik nila at sa paglalim niyon, naramdaman na lang niyang unti-unti na naihiga si Arya sa buhangin. Nakapatong na siya sa dalaga habang ipinagpapatuloy nila ang kaninang ginagawa. Wala siya naririnig na reklamo. Parang kagaya niya ay gustong-gusto rin nito ang ginagawa nila. Nag-e-enjoy si Arya. Gusto rin nito ang ginagawa. Sari-saring damdamin ang namuo sa loob ni Blake. Nangunguna na roon ang saya at pananabik. He felt so successful. Sa kanya na talaga si Arya. Sa mga nakalipas sa linggo ay ramdam niya iyon. At ngayong gabi, ramdam ni Blake na magiging kanya na ito ng buong buo. You're mine, Arya. You're mine. Only mine. Ungol ni Blake sa pagitan ng halik. I'm yours. I'm only yours, Blake. Ungol din ito. Unti-unting bumaba ang halik ni Blake sa leeg ni Arya. Lalong lumakas ang ungol ng dalaga na lalong nagpalala sa nararamdaman niya. He felt like he was really going crazy now. Pinalala pa ng mga pagtugon ni Arya. Alam na niya kung saan nakapupuntahan niyon. Kaya minabuti niya na bago pa man dumating ang oras na hindi na kayang pigilan pang lahat, ay tinapat na niya si Arya. I want you, Arya. Nararamdaman kong ganoon ka rin. Pero alam mo bang kapupuntahan ng lahat ng ito? Handa ka na ba? Namula na naman si Arya at lalo lang niyon pinag-igting ang nararamdaman ni Blake. She was enchantingly beautiful. Hindi mo naman ako sasaktan, diba? Sapat ng sagot ng dalaga para maging klaro sa kanya na pareho rin sila ng gusto. Gusto niya si Arya, pero gusto rin na irespeto ang gusto nito, kaya kailangan niyan tanungin iyon. Kahit paano ay kilala na niya si Arya. Alam niya malaking bagay ang mawawala sa dalaga kung ipagpapatuloy nilang ginagawa. Kaya ang isipin din ay pinagkatiwala nito iyon ay napakahalaga sa kanya. Lalo nagbigay iyon ng kasiyahan sa kanya. Blake kissed her. I will never do anything that she wouldn't like, pangako niya at pinangko ang dalaga papunta sa villa. Hindi na nagtaka si Arya nang magising siya at may maramdamang mabigat sa katawan. Hindi pa man siya nagmumulat ng mga mata, ay unti-unti nang dumaloy sa kanya ang alaala na nangyari kagabi. She slept with Blake and he was beside her. Nararamdaman niya ang ulo nito nakapatong sa dibdib niya at na magmulat ay nakumpirma nga niya iyon. They were both naked and in each other's arms. Malinaw sa kanya ang nangyari sa kanila kagabi at kahit kakaunting pagsisisi ay wala siyang naramdaman. Masaya siya sa nangyari. Gusto niya ang mga nararamdaman. Tinupad ni Blake ang pangako nito sa kanya. Wala itong kahit anong gagawin na hindi niya magugustuhan. Alam ni Arya na mali ang ginawa nila. Konserbatibo siya. Pinangangalagaan niya mabuti ang katawan at ang puri. Ang pinakaayaw niya mangyari ay ang magaya sa kanyang ina. Ibinigay niya kay Blake ang sarili kahit hindi pa naman sila kasal. Kahit hindi sila sigurado kung ano na ba sila at ano ang nararamdaman nito sa kanya. Kahit kasi madalas sila magkasama at ramdam na siya lang ang babae sa buhay nito, kahit isang beses ay hindi nagsabi ang binata na mahal na siya nito, kagaya na lang na nararamdaman niya. Iniisip na lang ni Arya na malaki ang pinagkaiba niyon sa trabaho ng ina dati. Ibinebenta nitong sariling katawan, ipinapagamit sa ibang tao kahit walang nararamdaman ng taong iyon para sa kanyang ina. Walang kahit anong pagmamahal o pag-aarugaman lang, purong pagnanasa lang at ganoon din ang kanyang ina sa mga ito. Madalas sa sinasabi ng kanyang ina na pagkakakitaan lang daw ang ginagawa nito, na kahit sa murang edad ay nalaman na niyang masama. Maaga siya namulat sa mga ganoong gawain, kaya itinatak ni Arya sa utak
na hindi rin gagawa niyon. Masama iyon. Ganoon din ang pangaral sa kanya ni Nanay Nelly. Pero iba ang nangyari sa kanyang ina noon at sa nangyari sa kanila ni Blake ngayon. Hindi man siya sigurado kung anong nararamdaman ng binata. Ramdam niyang inaalagaan siya nito at nirerespeto. Hindi ba? At tinanong pa siya ng binata bago nila gawin iyon kung handa ba siya. Mahal niya si Blake kaya pumayag siya at ibinigay ang sarili. Hindi dapat niya ipinagkukumpara mga iyon. Hindi dapat siya nagsisisi. Gusto niya at bukal sa kalooban ang ginawa ngayon. Tiningnan ni Arya ang orasan sa kwartong kinaroroonan nila. 8:00 na ng umaga. Early riser siya kaya medyo nanibago. Pero hindi rin niya masisisi ang katawan kung bakit bigla nila nagkakaganoon. They made love all through the night. Sinubukan niya na tanggalin ang ulo ni Blake sa dibdib at kung mawala sa yakap nito, gaano man kasarap iyon. May ilang bagay siya na kailangang gawin muna sa ngayon. Nang matagumpay na makaalis nang hindi nagising ang binata, ay kinuha niya ang cellphone. Nakailang tawag na sa kanya si Nanay Nelly mula kagabi. Tinawagan niya ito para alamin ang kalagayan nito. Nanay, may problema po ba? Tanong niya nang masagot ang tawag. Bahagya siyang kinabahan dahil sa missed calls nito. Wala naman iha, gusto lang sana kitang kumustahin. Ipinagpaalam sa akin ni Blake na dadalhin ka nga raw dyan sa isla niya. Sandaling hindi nakaimek si Arya. Sinabi na sa kanya ni Blake iyon. Napatingin siya bigla kay Blake na kasalukuyang mahimbing pa rin ang natutulog sa kama. Sandali rin niyang nanginig na matulala sa binata. Sexual awareness suddenly flared within her. Naalala niya ang pinagsaluhan nila kagabi. Kung paano siya nito hinawakan at kung paano rin niya malaya na gawang ibalik iyon sa binata. Blake was perfection with golden flesh and powerful hairy chest. Naramdaman ni Arya kung paano bumigat ang dibdib niya nang maalala kung paano ang pakiramdam ng parang nadurog mula sa mga iyon. Arya, nagka-problema ba? Tinrato ka ba niya na maayos? Napalunok muna si Arya bago sinagot ang matandang babae. Maayos naman po ang lahat, nanay. Tulog pa po si Blake sa ngayon. Ngayon lang din po ako nagising kaya ngayon lang po ako nakatawag. Si Nanay Nelly naman ang sandaling nanahimik. 8:00 na. Hindi ka gumigising ng ganyang katanghali. Maliban na lang kapag pagod na pagod ka. Nay, napagod naman po talaga ako. Lumangoy kami ni Blake sa dagat at saan siya natulog? Magkaiba ba kayo ng kwarto? Tapatin mo ko, anak. Nay, sandali nag-alinlangan si Arya. Pero nagawang sabihin ang tungkol sa nangyari. Hindi niya makakaya magsinungaling. Mahal mo na ba talagang lalaking ito, Arya? Arya almost wept. Opo, Nay. Mahal na mahal. Kaya wag po sana kayo magalit sa akin dahil malaki ka na, Arya. Alam mo nang ginagawa mo. Hindi kita masisisi kung ginusto mo na mangyari iyan. Wala rin naman akong problema kay Blake. Isa pa, gusto mo rin siya. Nakikita ko iyon sa mga mata mo. Sino ba ako para humadlang? Ang gusto ko lang naman ay sa ginawa mong ito, handa ka rin sa magiging kalalabasan nun. Alam ko po, Nay. Wika niya. Maya-maya ay nagpaalam na si Nanay Nelly. Hindi naman nabahala si Arya sa sinabi nito. Sa totoo lang, ay bahagya pa nga siya na ginhawaan. Kung hindi nagustuhan ng matandang babae nangyari at hindi papayag, ay sigurado magagalit ito. Pero pinaalalahanan lang siya ni Nanay Nelly. Wala itong sinabing kahit ano. Hindi siya nagsisisi. Kung mayroon man natuto sa kanya naging desisyon at ginawa nila ni Blake, hindi rin dapat niya iyon pakaisipin. Ang mas mahalaga ay ang nararamdaman niya. Masaya siya. Masarap ang pakiramdam niya. Gusto niya na hayaan na lang na sundin ang damdamin. After all, ganoon din ang ginawa niya noong una, diba? Sa halip na kilalanin muna si Blake, mas pinanaig niya ang damdamin. Nagtiwala siya sa binata. At ano ang naging resulta niyon? Nakaranas siya ng lubos na kasiyahan. Hindi siya binigo ni Blake at ramdam na sa mga susunod na araw ay hindi rin siya bibiguin ito. Hindi man siya sinasabihan na kasiguruhan, nararamdaman niya na mahal din siya ng binata. Hindi naman siya itatrato ng ganoon kung hindi matindi ang nararamdaman ni Blake sa kanya. Isinuko na nga ni Arya ang bataan kay Blake. Mga kafelisidad, sana sa bandang huli ay walang pagsisihan ng dalaga. Kaya naman, abangan!